So sasagutin ko lang yung tanong ng isa nating followers dito sa ating YouTube channel. Kasi tinatanong niya kung ano daw ba yung magandang approach, ano daw yung magandang pwedeng gawin kapag may madadaan ng lubak or yung mga sitwasyon daw na nagulat or na-surprise ka dahil may lubak. Actually guys, ito napakagandang question niya, no? Dito kasi papasok yung pagiging defensive mo sa pagmamaneho, kung paano ka magmamaneho ng ligtas pagdating sa mga ganyang sitwasyon, yung mga lubak na yan, lalo yung mga malalalim na lubak. Kasi napakadelikado kung ang gagawin nyo dyan, unang-una, kung bigla kang iiwas or bigla kang kakabig ng manibela. Lalo na sa mga busy na daan, tapos maraming mga sumisingit na mga motor, mga tricycle, or mga tao. So iniiwasan natin dyan yung biglang pagkabig ng manibela or yung mga biglang pag-iwas sa lubak. So Coach Archie, ano ba yung pwede natin gawin dyan? Kung ganun pala na delikado na umiwas sa lubak or kumabig agad-agad ng manibela. So napakasimple lang po mga kaibigan, lalo dun sa mga new drivers, sa mga beginners. So ganito po yung gagawin nyo lagi. Laging i-consider nyo ang lugar na dinadaanan nyo. Lalong-lalo na kung halimbawa first time nyo lang po na mapadaan sa isang lugar, so iiwasan nyo lagi na mag-o-overspeed or magmamatulin ng sobra. Kasi actually kaya po tayo nagugulat, kaya po tayo nasosorpresa dahil tayo ay hindi natin namimit yung pinakang ideal speed sa isang uri ng kalsada or sa isang uri ng lugar. So lagi tayong nagmamadali, kaya tayo nasosorpresa. Kasi as instructor, hindi po ako naniniwala sa mga ganyang magugulat ka, masosorpresa ka. Yes, mangyayari yun kapag lagi kang nagmamadali or lagi kang nag-overspeed. So tandaan nyo, hindi ka magugulat kung babagal ka lang magpatakbo kung yung speed mo ay naaangkop sa isang uri ng kalsada or sa isang uri ng lugar. So diyan po tayo laging magbabase sa kalsada. Katulad nito, nandito tayo ngayon sa two-way na salubungan yung kalsada, may mga nakapark sa gilid, may busy, may mga naglalakad, may motor na nag-overtake. So ang speed ko lang dito ay at least 40 km/h lang. So malayo pa, nakikita ko na kung may lubak or kung hindi maganda yung kalsada. So malayo pa lang nakakapag-prepare na ako na mas bumagal pa, na mas bagalan pa yung speed ko kapag may nakita akong lubak. Kasi nga napakadelikado, nakakabig ka sa gantong uri ng kalsada, baka mamaya may sumingit na motor or baka mamaya may biglang lumabas dyan sa kanto na tao or tricycle, motor. So kaya lagi nyo i-consider mga kaibigan, lagi kayong mag-slow down muna. Didepende nyo sa speed nyo. Iwasan nyo kumabig ka agad or mag full stop. Yan, iwasan nyo yung biglang tigil. Kasi yun na nga, kapag mabilis yung takbo mo at nakita mo biglaan may lubak, malalim pala yung kalsada, so syempre ang instinct mo, ang iniisip mo dyan ay biglang tigil. So kung mabagal ka, kung nandun ka sa ideal speed, hindi mo magagawa yung sudden brake or yung mga biglaang pagtigil kasi mabagal ka na. So yung mga nasa likod natin kasi, katulad niya, may nasa likod natin van or kahit anumang sasakyan yan, pag nag full stop ka, pag nag full brake ka, possible tamaan ka nung nasa likodan mo, no? Kasi yung nasa likodan, kahit may enough distance yan mga yan, kung bigla ka namang titigil, so possible pa rin na abutan ka. Hindi man ganun kagrabe, pero aabutan ka pa din. So kaya lagi nyo i-consider mga kaibigan, kapag hindi nyo kabisado ang kalsada or first time mo dumaan sa isang lugar, dapat huwag kang magmamatulin ng sobra para hindi ka nagugulat at hindi ka nasusurpresa kung may lubak man na dadaanan, kung hindi ba maganda yung kalsada, kung baka mamaya may kanto, may biglang mag-cross. So may iwasan mong magulat or masurpresa kasi nga nandun ka sa tamang speed.
So, alam niyo mga kaibigan, nangyayari ang mga aksidente kasi ang unang-unang pinakang dahilan dyan kapag overspeed, kapag dali-dali tayo, laging bara-bara tayo mag-drive, yung hindi tayo sumusunod sa mga nakatalagang maximum, minimum na speed na nandyan sa kung anong uri man yan na kalsada. Kaya kung may lubak, dapat ang gagawin nyo talaga dyan, so dapat mabagal, slow down ang approach nyo, slow down hanggang sa mapatigil kayo. Kasi pag may lubak, kung dadaan naman kayo yan ng mabilis, at hindi nyo babagalan, nakakasira din yan ng mga pangilalim. Yung mga andrechasi nyo, pwedeng magsiluwag-luwag, magkabarabaluktot yung mga pangilalim ng kotse nyo kung dadaan kayo ng mabilis. Kaya ang diskarte talaga dyan, bagalan nyo, slow down lang kayo kapag hindi nyo kabisado yung kalsada. So bagalan nyo, mas mabagal, crawling talaga lalo pag may mga lubak. So hopefully nakatulong po sa inyo ang video na to, especially dun sa nagtanong regarding this video. So that's it.